Silang ba ang tatlong magigiting ng pamilya Gu? Si Kuya Gu Jiacheng, sabi nila, noong 18 anyos pa lang siya. Nanguna na siya sa 10 tao para sa isang biglaang opensiba at nabuhay pa para makatanggap ng First Class Merit Award. Si Gu Jialu, ang pinakabatang best actor sa buong Longguo. Pero ang pinakamagaling talaga ay si Gu Rufeng. Kahit na ampon lang siya ng pamilya Gu, sa murang edad, matatag na ang kanyang pwesto bilang pinuno ng Gu Conglomerate. Narinig ko, ang pamilya Gu, 5 taon nang naghahanap sa nawawala nilang anak na babae. Isipin mo, yung anak na yon, mayaman na pamilya, hindi man lang tumira, baka naman napadpad dito sa atin? Ha 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 ha. Anong hangin ang nagdala sa tatlong dakilang to dito? Si Jiayin, ginawa ng masama ng isang hayop at itinapon sa ganitong lugar. 5 taon siyang nanatili rito. Huwag kang gagalaw. Gagalaw ka pa, papatayin kita. Nakakalaya ako ngayon. Anong gusto ninyo? Ito ba ang anak na laging hinahanap mo? Jiayin, pinahintulutan ng Gu Conglomerate ang pakikipagtulungan kay Hishu. Basta't makipaghiwalay ka at umuwi. Kuya, ang kumpanyang tinulungan kong itatag para kay Hishu ay nakalista na sa stock market. Kami pong pamilya sa hinaharap. Magiging mas masaya pa. Miss Gu, ang iyong asawa, si Hishu, ay nag-report na ninakaw mo ang mga lihim ng Gu Conglomerate. Sumama ka po sa amin. Ano? Hindi ko ginawa yon. Gu Jiayin. Kumpleto ang ebidensya. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Huwag kang mag-alala. 5 taon lang yan. Ako na ang bahala sa anak natin. Hishu, kung hindi dahil sa akin, makakaya mo bang sa loob lang ng 2 taon, ay mula sa isang waiter, ay maging pangkalahatang tagapamahala ng isang nakalistang kumpanya? Wala ka bang konsensya? Hahanap ako ng tao para patunayang gawa-gawa lang ito. Ikaw na preso! Anong inasahan ko sa'yo? Hoy! Huwag mong kakalimutan. Si Yaya, nasa akin pa rin. Bilis! Umalis na tayo! Hishu, gago ka. Yaya, Basta hindi makakalabas si Gu Jiayin ngayon, aayusin ko ang maagang paglaya mo. ibalik mo sa akin ang litrato. Ako ang anak ni Gukyu, ang pinakamayamang tao. Basta ibalik mo lang sa akin ang litrato. Pagkalabas ko, kalimutan na natin ang lahat. Sabi niya, anak daw siya ng pinakamayamang tao. Anak ng pinakamayaman, nasa bilangguan? Isa ka lang talagang ulilang walang nagmamahal. Gusto mo? Halika't kunin mo. Nakapaa. Pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Ibalik mo. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, ngayong araw na ito, hindi ka na makakalabas sa kulungan. Ang asawa mo, dinagdagan ka pa ng 3 taon para maalagaan kita ng mabuti. Hishu, ang pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang pagtatago ng tunay kong pagkatao at pagtataksil sa aking pamilya para lang makasama ka. Hawakan siya. Gamitin ang mga basag na bubog para mapunasan ng mabuti ang mukha niya. Tigilan ninyo. Jiayin, Wufeng, 5 taon na rito si Jiayin. Talaga naman, ang galing ninyong mag-alaga sa kanya. Siya lahat yon, wala akong kinalaman diyan. Ulitin mo. Kung hindi dahil sinabi niya ngayon na magpapadala ng pera sa aming pamilya,
Kung mapipigilan lang namin si Gu Jiayin na makalabas sa kulungan, hindi rin namin gagawin ito. Ikaw, Maging maayos ka. Ganito na lang. Sampalin mo siya. 10,000 piso. Gagawin mo? usapan yan ha. Isang sampal, 10,000. Oo. Paglabas namin, tandaan mong ibigay sa amin. Huwag kang mag-alala. Walang kusing mababawas ang pera. Ipapasok yan sa account ninyo. Pero, wala na kayong pagkakataong gastusin yan. Kuya, pangalawa, pangatlo. Ihatid muna ninyo ako sa bahay ng mga he. Ganoon na lang siya kasama sa iyo. Hahanapin mo pa rin siya. Ako, Ito ba ang lalaking napili mo? Paano nagkaroon ng pamilya ng tulad mo na ulol sa pag-ibig? pupunta ako sa bahay ng mga he. Para kunin si Yaya. Anak ko siya. Ako. Sasamahan ka ba namin? Hindi na kailangan. May utang siya sa akin. Ako mismo ang maniningil. Malapit nang ma-renew ang kontrata ng kumpanya ng mga he at ng Gu, di ba? Kung nitong 5 taon, mabuti ang trato niya kay Yaya, ang pera sa renewal ay ituturing ko na lang bilang sustento sa pag-aalaga sa bata. Tara na. Nanay, hugasan ko ang paa ninyo. Ipinagkakaloob ko na sa iyo. Kahit maliit na bagay, di mo magawa ng maayos. Mas mabuti pang mag-alaga ng aso kaysa sa iyo. Walang kwenta. Dapat noon pa. Itinapon na kayong dalawa sa kulungan. Nagkamali na po si Yaya. Nagalit po si nanay at si lola kay Yaya. Huwag po akong itapon ni tatay. Yaya, Hindi kita kilala. Yaya, bakit hindi ka makapagsalita? Huwag kang magpakatakot sa akin. Gu Jiayin, hindi ba dapat nasa kulungan ka? Pinaratangan ako ni Hishu at nakulong ng 5 taon. Dumanas ako ng kahihiyan. Muntik na akong mamatay doon. Ganito ang trato ninyo sa akin. Ito ang ipapakilala ko. Siya ang tanging tunay na pag-ibig sa buhay ko. Gu Ying. Dali, pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Umalis ka sa bahay namin. Diborsyuhin mo ako? At wala akong makukuhang kahit ano? Ikaw, isang matandang babae na kakalabas lang sa bilangguan, wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin. At saka, si Ying Ying, ang nawawalang anak ng pamilya. Gu, Sino ba itong peking ito? ikaw? Bukod sa paglalaba at pagluluto, ano pa ang kaya mo? Maging asawa ko? Hindi ka karapat-dapat. Dilatan mo ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ako ang tunay na anak ng pamilya Gu. Noong wala ka pang pera, itinago ko ang tunay kong pagkatao para protektahan ang mahinang pride mo. Kaya ko itinago ang identidad at nakipagrelasyon sa iyo. Lihim kitang tinulungan para maging punong tagapamahala ng isang pampublikong kumpanya. Akala ko ba, hindi lang masama ang puso mo, bulag ka pa. Ha. Ikaw? Nababaliw ka na ba sa kulungan? Hindi lang asawa mo ang kinuha ko. Pati anak mo, ako lang ang kilala niya. Yaya, halika rito sa nanay. Yaya, Traitor sa iyo ang asawa mo. Ang anak mo, tinuruan kong maging parang aso. Anong magagawa mo sa akin? Ako ang tumulong kay Hishu para makuha ang renewal ng kontrata ng Gu Group. Pagkatapos ng signing ceremony bukas, ang He Group ang magiging pangalawang pinakamalaking grupo, sunod sa Gu Group. At ikaw, magiging isang damo na lang na pwedeng tapakan ng kahit sino. ang kontratang sinasabi mo, ito ba? Paano napunta sa iyo ang kontratang ito? Dahil ang kontratang ito, ako ang kumuha nito para sa'yo. Roofing. Ang development project sa South City. Pwede bang? Si Hishu ay isang waiter lang sa hotel. Paano siya nagkakahalaga na gawin mo itong
Parang multo na ang itsura mo. Siya at ako, Rufeng, naniniwala ako na may kakayahan siya. Bigyan mo lang siya ng isang pagkakataon. Sige. Ying, anong nangyari? Hindi ba na sa'yo ang kontrata? Ako, Ano ba siya? Ang kontrata ng Gu. Paano mapupunta sa isang dayuhan? peke, ang kontratang ito. Dahil, ang mga kontrata ng aming pamilyang Gu ay may espesyal na selyo ng Gu. Nasa akin iyon. And, Paano siya nagkaroon ng Phoenix Seal ng Gu? Oy, ninakaw ang Phoenix Seal. Okay lang, peke ang ninakaw. At ang Phoenix Seal ng Gu. Tanging mga miyembro ng pamilyang Gu lang ang makakaga. Paano niya nakuha ang Gu Clan Phoenix Seal? Ex-convict ka. 5 taon kang nakakulong. Nanakawan ka na lang ngayon. Paano mo nakuha ang Gu Clan Phoenix Seal? paano niya alam ang buong pangalan ng Phoenix Seal? Ying, siya ang panganay na anak ng Gu Conglomerate. Wala sa kanya ang Phoenix Seal. Baka naman. Nasa pekeng yan. Ate, kung papayag ka lang na hiwalayan si Hishu, bibigyan kita ng 1,000,000 para mabuhay ka ng maayos. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Gu hindi na uubusan ng pera. Tama, 1,000,000 para sa'yo. Malaking pabor na yan. Pabor? Ganito lang kaliit ang halaga. Hindi ko yan kailangan. Issue. Kung hindi dahil sa'yo noong gabing iyon. Ikaw, isang waiter na walang talento, walang pinag-aralan, makakatayo ka ba sa ganitong mansyon at magpapanggap sa harap ko? Tama na. Dati yun. Ngayon, ako ang pinakamakapangyarihang bagong yaman sa buong Jiangcheng. Huwag mong hamakin ang pobreng binata. Tama. Sariling sikap ng anak ko ang pagyaman niya. Hindi ko nga ikinahihiya na pabigat ka sa kanya. Sariling sikap. Kung hindi dahil sa akin, issue, ang buhay mo'y huwag hamakin ang pobreng binata, huwag hamakin ang pobreng middle age, huwag hamakin ang pobreng matanda, hanggang sa mamatay ka na lang. Ha? Kapag iniwan mo ako, Gujiayin, ikaw, ay isang tunay na. Dumating ako ngayon para hiwalayan ka. Ako, ang ayaw na sayo. Pok, dalhin mo ang anak mo. At umalis ka na. Ang mansyon yung ganito ang kalidad. Ayaw ko nang tumagal pa dito. Yaya, nanay ito. Sumama ka kay nanay, okay. Issue. Makalipas ang isang araw, mararamdaman mo kung ano ang tunay na pagsisisi. Ba, Gu Jiayin, gusto mo pa akong kalabanin? Ano ito? Sa pagkakaroon ng Gu Clan Phoenix Seal na ito, haha, dagdag na kondisyon para maagaw ko ang Gu Conglomerate, hahaha. Gu Jiayin, bakit ka naman ako? Sir Gu, ano pong ginagawa ninyo rito? Pumunta ako para sunduin ang panganay na anak ng pamilya Gu. Gu Hufeng, Nasaan siya? Talagang si Gu Ying ang mayamang anak ng pamilya Gu. Nakapag-ugnay ako sa pamilya Gu. Talagang yayaman na ako. Siya. Nasa itaas siya. Tatawagin ko na siya pababa para makita kayo. Sir Gu, anong gagawin ko? Mabagsik at malupit siguro Feng. Kung malaman niya ang totoo tungkol sa akin. Ala Ying, nandito ka pala. Sir Gu, sinusundo ka ni Sir Gu. Ang gwapo talaga ni Sir Gu. Oo nga, tama. Pwede mo bang kausapin siya tungkol sa renewal ng kontrata para madagdagan ng kumpanya ng ng 10%? Hindi. Kahit 5% tubo lang. Haha, Haha. ganon ba? Madali lang yan. Huwag kang mag-alala. Magpapalit muna ako ng damit bago bumaba. Wag. Anong ipapalit mong damit? Magiging pamilya na tayong lahat pagdating ng araw. Kung hindi mo kukunin ngayon ang pera mula sa pamilya mo, ang perang yan, mapupunta lang sa 3 kuya mo. Makinig ka sa asawa mo. Halika na, Jiayin, nasaan ka? bilis. Hindi ako si... Huwag mong patagalin si Sir Gu. Tara na. Sige na, tara na. Bilisan mo. Hindi ako. Kumusta? Rufeng, malubha ang sugat ni Yaya. Nasaan ka na? Sige, lalabas na ako. Oy, ito. Bakit? Pinauna ko na si kuya. Gusto ko pang samahan ka.
Karaniwang trangkaso lang. Gumaling ka lang pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Paano kayo naging magulang? May malubhang malnutrisyon siya. At maraming pasa. Magkakapatong ang mga luma at bago. Nasasaktan ako pag nakikita. Doktor, malusog naman siya dati. Bakit hindi na siya nakakapagsalita ngayon? Hindi ba't kayo ang nanakit? May malubhang autism siya ngayon at karamdaman sa stress pagkatapos ng trauma. Hindi siya makakapagsalita sa maikling panahon. Huwag na siyang ma-stress ulit sa hinaharap. Anak mo ba talaga siya? Ako. Hanggang dito na lang ang sasabihin ko. Mag-ingat kayo. Jiayin, uwi na tayo. Dapat na ring magbayad ang mga yan. Rufeng. Tuloy pa rin ang seremonya ng pagpirma bukas. Hishu, papatikimin ko kayo kung paano mahulog mula sa tuktok ng bundok. Magandang araw, young miss. Ang laki ng pinapakita mo. Makalipas ang isang oras, ako, si Hishu, ang magiging pangalawang pinakamayaman sa Jiangcheng. Oy, seryoso pala ang Gu Group sa pakikipagtulungan sa He Group. Hoy, ikaw, samahan mo ako. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Ngayon, dumadalaw ang young miss ng Gu Group. Young miss ng Gu Group, nandito na siya Yingying, bakit hindi ka nagpaalam? Ako ang general manager ng High Group. Huwag mo akong papahiyain ngayon. Nandyan ang young miss. Hoy, nasaan na siya? Nahuli ako. Mabubunyag na ang plano kong kunin ang Gu Group. Tang, ni hindi mo nga ako kilala. Alis na tayo. Salamat ha. May 5 taong anak din ako. Mahirap ang pagbubuntis. Mas mahirap pa para sa mga buntis na empleyada. May gagawin pa ako. Magkikita pa tayo. Pumunta ka muna sa function hall. Lilinisin ko muna ito para walang masaktan. Si Si Gu Jiayin, mabuti talagang bata. Hoy, si Ate Jiayin pala ito. Bakit ka naglilinis dito? Pagkatapos umalis sa pamilya namin, hindi ka na yata makaraos. Hahaha. Hindi ba sabi mo, papahirapan mo ako at pagsisisihan ko? Ano, ang ipapagsisihan ko lang ay nawalan ako ng napakagaling na katulong. Ate Jiayin, kung nahihirapan ka na, bumalik ka na lang bilang katulong. Hindi ako magkikimkim ng sama ng loob. Siyempre, nakakaawa talaga makita kang ganyan ng kalagayan. Gu Jiayin, huwag kang magmalaki. Alam mo ba kung sino ako ngayon? pero alam niyo ba kung sino siya? Special Assistant ng Chairman ng Gu Group. Kayo? Ako na? Ginong Gu, sasabihin ko sa'yo, ex-wife ko lang siya. Isang dating bilanggo na walang kumakalinga. Ito ay aming. Ginoong Gu, kumusta po? Ako si Gu Ying, ang panganay na anak ng pamilyang Gu. Anong ginagawa mo? Nag-aabot ng kamay sa'yo. Ikaw na janitor. Anong pakialam mo? Maglinis ka na lang ng banyo. Baka alam niyang peke ako? Kayo po ang anak ng pamilyang Gu. Empleyado lang po ako ng Gu. Sobra-sobra na po ang paggalang ninyo. Ah, ganyan talaga ako makisama. Hishu, magsisimula na ang signing ceremony. Alis na tayo. Gu Jiayin, ikaw. Malaking araw ito ngayon. Ginoong He, teritoryo ito ng Gu. Mas mabuting huwag kayong maghanap ng gulo. Ingat po sa pag-alis, Boss He. Baka kayo'y madulas. Ikaw na tuta. Nangahas kang magtangka sa akin. Ying, tanggalin mo siya agad. Binibini, bakit po kayo? Mas masaya kung dahan-dahan nating laruin. Tara na. Tingnan nyo nga! Wala ang chairman. Paano pipirmahan ang kontrata? Ilang oras na kaming naghihintay. Ganyan ba ang pakikipagnegosyo ng Gu? Inilipat na ng chairman ang buong kapangyarihan sa pagdedesisyon para sa kooperasyong ito sa ibang responsable. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ako na ang sasalubong.
Gu Jiayin, bakit ba lagi kang nandirito? Dapat ba talagang narito ka? Umalis ka na nga. Aalis na ako. Hindi na matutuloy ang kontrata ninyo. Kanina pa lang, sabi ni G, hinasusunduin ako. Pero, kahit nandito ako, ang pakikipagkasundo ninyo ay hindi pa rin matutuloy. Ha 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 ha. Gu Jiayin, dahil ba sa paghihiwalay natin, nasiraan ka na ng bait, kaya nagiging baliw ka na? Ha? Tao, palayasin ninyo ang munting ito. 2. Binibining Gu, ang siyang tagapamahala ng pakikipagtulungan ito. Paano nangyari yun? Bakit siya ang ipinagkatiwala ni Jigu? Sa bagay na ito, maaari kayong magtanong sa kanya ng personal. Ano ang ibig mong sabihin? Nagdududa ka sa akin? G. Lee, ito, kilala mo, di ba? Saan niya nakuha ang Feng Zhang? Pirmahan muna natin ang kontrata. Basta't nasa akin ang Feng Zhang. Kinikilala ito ng Gu Corporation. Sabi na nga, ako ang tunay na tagapagmana ng Gu. Mga aso, hindi pa rin kilala ang sariling amo. Narito ang tunay na dalagang Gu. Ano pa ang ipagtatanggol mo? Paano ito? Shu. Sa palagay ko, ang tagapamahala at si Ate Jiayin ay may espesyal na relasyon. Okay lang sa akin ang magtiis. Basta't makuha mo ang kontrata. Ang Feng Zhang ng Gu ay kinikilala lamang ang tunay na dugong Gu. Peke, magagaya lamang ang anyo ng Feng Zhang, ngunit hindi ang tunay nitong bisa. Guying, kapag ipinatong mo ang selyong ito, ang pag-aangkin mong ikaw ang tagapagmana ng Gu ay mawawalan na ng saysay. Ying-ying, ang selyong ito? Nawala? Hishu, dapat magising ka na sa pangarap mong yumaman. Nandito ako. Hindi ka makakapirma ng kontrata. Imposible. Siguro, hindi lang na-print kanina. Dahil, ang selyong ito tulad mo, peke. Imposible. Ikaw talaga. May ginawa ka sa kontrata. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Sige, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na Goose Phoenix Seal. Ha ha ha. Binibini, ipakita mo nga sa akin. Anong ginagawa mo dito? Ito ba ang Goose Phoenix Seal? Kung wala ang Phoenix Seal, paano pipirma si Jiayin ng kontrata? Rufeng, matagal na tayong magkapatid na hindi nagkita. Ikaw ay inampon ng pamilya Gu, at ilang dekada mo nang iniibig si Jiayin. Ngayong pagkakataong ito, sana ay huwag mo nang palampasin. Ate, ano ba ang sinasabi mo? Si Jiayin, para sa akin, kapatid lamang siya. Totoo ba? Hindi ako naniniwala. Assistant Lee. Ikaw, tinulungan mo si Gu Jiayin na agawin ang posisyon ni Miss Yingying, ang tunay na heres ng pamilya Gu, at sinubukan mo pang sirain ang pakikipagtulungan ng pamilya Gu at pamilya He. Ang kasalanang ito, kaya mo bang panagutan? Assistant Lee, kapag natuloy ang pakikipagtulungan ng pamilya Gu at pamilya He, ang bagay na ito, hindi ko sasabihin kay President Gu. Anong bagay ang hindi mo masasabi sa akin? Anong bagay ang hindi mo masasabi sa akin? Bakit siya naparito? President Gu. Ay, iyon ay dahil sa aking dating asawa. Sobra lang talaga siyang umibig sa akin. Kaya nang malaman niya na ako at si Yingying ng pamilya Gu ay naging magkasintahan, pinilit niyang sabihin na siya rin ay heres ng pamilya Gu upang makuha ang loob ko. Pero huwag kayong mag-alala, kahit na kami ay nagpakasal, ang aming dalawa mag-asawa lang sa pangalan. Hindi kailanman naging tunay na mag-asawa. Sa buong buhay ko, si Yingying lang ang mamahalin ko. Ano? Kanino ang anak na si Yaya? Hishu. Anong uri ng tao ang may karapatang magmayabang dito? Kapatid. Noong naninirahan ako sa pamilya Gu, bakit si Gu Jiayin lang ang nakita ko at hindi ikaw? President Gu, tiyak na nagkakamali kayo. Tingnan ninyo. Si Yingying ay mayroong Phoenix Seal ng pamilya Gu. Upang maiwasan ang mga taksil. Ako mismo ang naglagay ng pekeng Phoenix Seal.
at nahuli. Ang maliit at magandang ito. Palayasin sila. Isara ang kumpanya ng pamilya He. Mula ngayon, sino mang makikipagtulungan sa pamilya He ay kalaban ng pamilya Gu. Mga tauhan, Niloko mo ako. Bitawan mo ako. Ako talaga ang tunay na heres ng pamilya Gu. Ako ang anak ni Li Qingliang. Ano? ikaw ay ang anak ni Li Qingliang at ng babaeng iyon. Tama? Kaya't pwedeng ituring na ako ay miyembro ng pamilya Gu. Ganun na lang ba ang mga ginawa nila? Kalimutan mo na. Huwag mong lalaking issue. Nag-aalala ako kay mama. Matagal bago siya nakabangon. Sige, dahil na rin kay Jayin, umalis ka na. Kanina lang. Sabi ni Hishu, hindi naman daw kayo tunay na mag-asawa. Ano ang ibig sabihin noon? Mali ang narinig mo. Si Yaya ay anak talaga ni Hishu. Gu Jiayin, kaya mo siyang hiwalayan, bakit hindi? Guru Fang. Nandiyan pa si kuya sa baba, naghihintay sa akin. Jayin, kahit na ganyan ang trato sa'yo ni Hishu, hindi mo pa rin siya kayang bitawan? Kaya mo yan. Jayin, naalala mo pa ba kung sino ako? Kuya Rufeng. Pero ayokong maging kuya mo lang. Kunin mo yung singsing sa bedside table ko at dalhin mo sa Shengxi Grand Hotel. Bilisan mo. Jain, bibigyan kita ng pinakamalaking kasal. Jayin. Jayin. Si Jayin ay magpapakasal sa isang hotel waiter at tumakas na siya sa bahay. Ano? Hayaan na. Mas mabuti na rin siguro to. Litezu, kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol kay Yaya mula nang siya'y ipinanganak hanggang ngayon. Habang nasa akin ang Feng Jiang, sa akin mapupunta ang pamilya Gu. Baka naman. Yung anak na babae ng pamilya Gu? Hindi kaya si Jiayin talaga yon? Yung biglang lumabas na Jiayin na to? At may kung ano-anong relasyon kay Gu Jiacheng? Hindi pwedeng siya yon. Matagal nang takot si Gu Jiayin sa kanyang kuya, si Rufeng lang ang malapit sa kanya. Oo nga pala, nakahanap na ako ng elementarya para sa kapatid mo. Dalhin mo na lang siya sa ibang araw. Salamat pa. Peke nga talaga. Tingnan natin kung paano kita pagbabayari. Ashu, bakit hindi mo ako hinintay? Inay, nandito ka na pala. Ayan ka na, Day. Ang kapal ng mukha mo. Nagpanggap ka bilang anak ni Ginoong Gu. Dahil sa'yo, nawala ang kontrata ni Ashu. At nagkaganyan pa siya dahil binugbog. Bakit hindi ka na lang? Ang nawala, Day. Babae ka. Dahil ako talaga ang tunay na anak na babae ng pamilya Gu. Si Gu Jiayin ay peke. Patikim ka rin ba sa amin? Ang dahilan kung bakit hindi ko sila inilantad sa piging ay dahil ang kuya ko. May relasyon si Gu Jiayin at ang kuya ko. Tinatakpan sila ni Ginoong Gu para itago ang sekreto. Kaya nga, Ang gulo-gulo talaga ng mga mayayaman. Baka naman noong 5 taon na ang nakalipas. Ang ganda-ganda at ang yaman-yaman pa. Hindi mo alam kung kanino mapupunta ang swerte. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ang ganda-ganda at ang yaman-yaman pa. Hindi mo alam kung kanino mapupunta ang swerte. Pakasal na tayo.
Pare, pasensya na. Ang dalawang to, ilang taon na nila akong niloloko. Hiwalay na kayo. Anong nagmamadali ka? Ang pinakamahalaga ngayon ay mapalayas si Gu Jiayin para ako na ang maging heres ng pamilya Gu. Saka mo lang makukuha ang kontrata. Sa wakas, nakilala mo rin ang tunay na ugali ng lalaking yon. Sana nga. Si Rufeng. Nagpakasal na. Uuwi si Mama sa Pilipinas sa susunod na mga araw. Umuwi ka na dito, mas madali mong maalagaan si Yaya. May autism si Yaya. Ayaw niya sa mga lugar na maraming tao. Ako at si Yaya ang lilipat sa ibang bahay. Hindi ako sang-ayon. Paano kung muling manggulo sa'yo si Hishu? Anong gagawin mo? Si Hishu ang tunay na ama ni Yaya. Hindi niya talaga sasaktan si Yaya. Gu Jiayin, kung lalabas ka ngayon sa pintuang ito, Dadaan naman ako papuntang trabaho. Hindi ko kayo sinadyang ihatid. dadaan din naman ako. Yaya, ito na ang bagong bahay natin. Yaya. 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 Yaya, bakit ka ganyan? Nagpapakalat-kalat. Natakot ako bilang nanay mo. Nagkamali ako. Paumanhin, Yaya. Nagmamadali kasi ako. Hindi dapat kitang pinagalitan. Saan galing ang laruan na ito? Sino ka? Ikaw si Miss Gu, di ba? Pinapunta ako ni Mr. Gu. Ayon kay Mr. Gu Jialv, ito ay para kay Miss Yaya. Salamat. Yaya, bukas, ihahatid kita ng nanay sa paaralan. Gusto mo? Maraming bata ang makakalaro mo. Tara na. Ang tigas ng bibig ng iba. Naaawa ako kay Jiayin, pero ginagamit pa ang pangalan ko. Maya-maya, darating si Miss Gu kasama ang bata para mag-ayos ng papeles para sa pagpasok. Maghintay ka dito. Ito ay pagkakataon para makipag-ugnayan sa mga Gu. Magandang pagkakataon para makipagkaibigan. Bakit si Miss Gu? Akala ko makikilala ko ang sikat na 3 gwapong lalaki ng pamilya Gu. Kung alam ko lang, hindi na ako nag-ayos ng ganyan. Sige, hindi ko alam kung ano itsura ni Miss Gu. Ano kaya itsura niya? Si Miss Gu ay ang anak na babae ng pamilya Gu. Siyempre, maganda ang suot niya. Gamitin mo ang utak mo. Hangal. Bakit hindi pa dumarating? Ito na siguro si Miss Gu. Miss Gu, pasensya na sa paghihintay. Iniutos ng principal, espesyal na naghintay sa pintuan para sa... Guying, ang kotse na ito, hindi ba ito ang regalo sa akin ng nanay ko para sa aking pagtanda? Inatasan ako ng principal. Espesyal akong naghintay sa inyo dito sa pintuan. Sige, tara na. Oy. Ang mga magulang, hanggang dito lang sa pintuan pwedeng maghatid. Ang bata ang maiiwan, ikaw ang aalis. Eh bakit siya pwedeng pumasok? Principal siya. Espesyal siyang inatasan para mag-receive sa inyo. Anong karapatan mo? Aalagaan ko ang sarili ko. Paalam. Ang mahirap, ang daming arte. Maliit na cute! May hawak-hawak pang ganyang laruan. Hindi maabot, hindi makuha. Binging maliit! Magsalita ka nga! Ang anak ni Miss Gu, ang saya-saya talaga. Kitang-kita, siya ang magiging susunod na leader ng Gu Group. Ang pagkakakilanlan ni Dudo, kailangan pa ring maging mapagkumbaba. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Pero, bakit nakapasok din si Guyaya? Hindi ako nasisiyahan. Ang nanay ni Guyaya, kakalabas lang sa bilangguan. Ang batang galing sa ganoong pamilya,
Karapat-dapat bang makipaglaro kay Dudu? Sa mga anak ng mataas na lipunan? Pasensya na po, Miss Gu. Papaalamin na namin ang magulang para mag-withdraw. Gu Jiayin, ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang may tunay na kapangyarihan. Chairman Gu, bakit hindi na lang natin ipaalam sa principal? Diretso na lang nating papuntahin si Yaya sa inyo? Espesyal ang kalagayan ni Yaya. Baka kung bigla akong sumulpot, mabigla siya. Umuwi ka muna. Ako na lang ang papasok para tingnan. Ikaw, bakit mo kinuha nanay ang laruan sa akin? Ako ang bunso ng pamilya Gu. Ako ang pinakamakapangyarihan sa buong paaralan. Lahat ng gusto ko sa akin. Anong nangyari? Guro, inapi ako nitong pipi. Hindi naman. Siya ang laging nangaapi sa akin. Sabi pa niya, ayaw na sa akin ni nanay. Anong ginagawa mo? Hindi ko maintindihan. Lumabas ka at mag-50 squats. Kapag hindi mo natapos, hindi ka kakain. Alis. Serves you right. Sino bang may sabing apihin mo ako? Hindi naman, guro. Maniwala ka sa akin. Ang nanay mo naman, hindi naman mabuting tao. Ikaw naman, hindi rin naman cute. Bilisan mo at kinuha mo pa ang laruan ni Dudu. Sa akin ito. Si Dudu ang bunso ng pamilya Gu. Gusto pa ba niya ng laruan mo? Ikaw talaga ang kumuha kay Dudu. Bilisan mo. Hoy, pipi! Tuloy po kayo. Ang batang may espesyal na pangangailangan na ganito. Pakiusap, alagaan ninyo ng mabuti. Opo, Chairman Gu. Ang mga guro namin lahat ay may mataas na pinag-aralan. Talagang hindi magkakalat ng iskandalo ng diskriminasyon sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Gusto kong makita ang silid pahingahan ng mga bata. Anong nangyari? Principal, inapi niya ang ibang bata kanina. Pinalabas ko siya para parusahan. Huwag po kayong mag-alala. Ang environment dito sa amin, ganap na ligtas. Dito po tayo dumaan. Walang kwentang bata. Dito ka hanggang uwian. Pag uwi mo, sabihin mo sa nanay mo, ikaw mismo ang ayaw mo nang mag-aral. Mag-drop out ka. Kung hindi, bukas pagdating mo, sa maliit na madilim na kwarto ka pa rin. Sasaktan kita. Sasaktan kita. Mama, nasaan ka? Miss na miss kita. Anong problema? Baka may nangyari kay Yaya. Bakit siya lang ang pwede? Principal siya, espesyal na inasikaso. Hindi pwede. Kailangan kong bumalik. Guro, nasaan si Yaya? Ay, Yaya, kanina pa siya dito. Hindi ko alam kung saan siya tumakbo. Ma'am, espesyal ang kalagayan ni Yaya. Hindi siya dapat ma-stress. Eh bakit mo pa siya pina-enroll? Maraming mayayamang bata dito. Hindi ko kayang bantayan lahat. Sino bang may oras para sa pipi mong anak? Ikaw. Miss Go, inapi ni Yaya si Dudu sa school. Yaya. Yaya. Hoy, gising na! Ito nagising na nga! Yaya. Sinabi ng ate gagawin kang mawala sa eskwela. Yaya. Nakita mo ba ang isang maliit na babae? Ganito kataas. Wala akong nakita! Hindi ba ito laruan ni Yaya? Sabihin mo saan ba talaga siya? Gu Jiayin, ano ang ginagawa mo? Inapi niya ako. Huwag kang dumaplis sa akin. Suot ko ngayon ang haute couture ng Chanel. Gu Jiayin, lalo kang nawawalan ng saysay ngayon. Kahit si Dudu na isang bata,
Inaapi mo? Saan ba talaga si Yaya? Paano ko malalaman? Ang laki ng eskwelang ito, ikaw na ang maghanap. Ginang, lumabas ka na. Ang aming eskwela, hindi namin tinatanggap ang mga magulang na may record ng krimen. Gusto ko lang mahanap ang anak ko. Nanay, Yaya, Mama. Mabait si Yaya. Yaya, nakakapagsalita na. Mama, gusto ko si Yaya. Yaya, nakakapagsalita ka na. Paano ka naman pababayaan ni Mama? Huwag kang umiyak, Mama. Kasama ni Mama si Yaya. Masaya si Yaya. Walang kwentang bagay ka. Yaya, sabihin mo kay Mama. Sino ang nagsabi sa'yo ng mga yan? Ayos lang. Puprotektahan ka ni Mama. Binge-bingan. Ayaw kita. Ayos lang yan, ayos lang. Yaya, hintayin mo ako dito. Babalik agad si Mama. Guyeng, Guru Fang. Pag-usapan natin ito ng maayos. Anong ginagawa mo? Aray, Tara na, uwi na tayo. Principal Jang, Anong nangyari? nagwawala tong babae at nananakit sa paaralan. Ipinapatiwala ko agad si Yaya Gu, ang utang ng ina, ang anak ang magbabayad. Ikaw pa ang nambabato. Ikaw ang unang. Nag-utos kay Dudo na bulihin si Yaya. Ito si Chairman Gu. Ang bata na espesyal na ipinagbilin ni Chairman Gu. Nag-aaway lang ang mga bata. Hindi yan matatawag na away. Tama. Away lang. Ang pananakot sa kaklase ay issue ng prinsipyo. Huwag kayong mag-alala. Ang bagay na ito ay aayusin natin ayon sa patakaran. At ikaw? Paano ka naging guro? Kahit away lang, mali pa rin. Prinsipaw, kunin natin ang CCTV para patunayan. Oh, tama. Xiao Fang, kunin mo ang CCTV. Sina? Principal, siya ang tunay na anak ng pamilya Go. Bakit ngayon mo lang sinabi? Siya pala ang tunay na anak ng pamilya Gu. Dito siguro ang silid-aralan ni Yaya. Nanay ni Yaya, naalala ko lang, sinabi sa akin ni Guro Fang, may patakaran ng paaralan. Ang CCTV, para lang sa mga autorisadong tao. Magulang ni Dudu. Halika po, tingnan natin ang CCTV. Tingnan natin kung paano ito aayusin. Ang ibang tao, walang pera o kapangyarihan. Kailangang magpakumbaba at magtiis. Dudu, alis na tayo. Ano ba itong pinagsasabi ninyo? Si Dudo ang unang nambuli kay Yaya. Sa kanila ang paaralan na ito, ang sinasabi nila ang tama. Umalis ka na at dalhin mo ang batang pipi na yan. Hindi ka naman kasapi ng pamilya Gu. Anong sinasabi mo dito? Sino ang miyembro ng pamilya Gu? Siyempre, si Miss Gu Ying. Alam ng lahat sa Jiangcheng. Siya ay kamakailan lang. Ang bagong nahanap na anak ng pamilya Gu. Oh, ganoon ba? Saan ka nang galing, matanda? Huwag kang makialam. Paano niya hindi makikilala si Chairman Gu? Kaya ba? Miss Gu, bakit ka pa nagsasalita sa matandang ito? Paano mo gustong ayusin ito? Hayaan ang nanay ni Yaya. Lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Kusang sampalin ang sarili ng 10 beses. Narinig mo ba? Bilisan mo. Ikaw ay guro. Ang paraan ng pag-aayos. Ang may kapangyarihan ba ang tama? Ang ideya ni Miss Gu Ying ay ang patakaran ng paaralan. Ako, ganito? Isang payaso. Nangahas magpanggap na taga-pamilya Gu. Miss Gu, ayos ka lang ba? Alam mo ba si Miss Gu? Ano ang kanyang katayuan? Prinsipaw. Hayaan mo ang taong ito. Saktan ang anak na babae ng pamilya Gu. Chairman Gu, tingnan ninyo, paano ito aayusin ng naaayon. Chairman Gu. Alam mo ba, yung matandang babae na sinasabi mo, si Chairman Gu iyon? Chairman Gu, hindi ko kayang mawalan ng trabahong ito. Principal Zhang, sinusunod ko lang ang utos mo. Chairman Gu, magre-resign na ako.
at saka i-publish ang video ng pangbubuli. Ilagay si Dudo sa blacklist ng lahat ng paaralan sa lungsod. Tungkol naman kay Guro Fang, kung gusto niyang sumama sa Peking yan, hayaan mo na siya. Mula ngayon sa larangan ng edukasyon sa Jiangcheng, ayaw ko nang marinig ang inyong mga boses. Umalis ka na nga. Gu Jiayin, ano ba talaga ang ginawa mo sa pamilya Gu para mabihag mo sila? Pat, si Chairman Gu ay handang tumayo para sa iyo. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan siyang mapasok sa pamilya Gu. Naagrabyado ka. Yaya, ito si Lola. Yaya, unang beses kitang makita. Wala akong dalang regalo. Bibilhan kita ng masarap mamaya. Gusto ko si Lola. Ang bait mo? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ano ba? Wala akong pera. Hindi pa naman oras ng uwian? Pinakiusapan ko si Amo Zhang para lang makapasok ang anak ko. Sinira mo lahat! Umalis ka dyan! Gu Jiayin, hindi ba't mahal na mahal mo ang pipi na yon? Hindi ka rin magiging maayos. Aso, manganganak na ako sa susunod na mga buwan. Kunin na natin si Yaya para alagaan ang kanyang kapatid. Tingnan mo, ang payat-payat mo na. Walang mabuting tao sa pamilya He. Samahan ka ng tito mo maglaro, okay? Yaya, panoorin natin siyang managinip. Halika. Bigyan ka ng tito mo ng prutas. Buti na lang, hindi kamukha ni Yaya ang mga He. Bagus, kamukha niya si Rufeng. Siguro. Baka dahil babae siya, mas kamukha niya ang tito niya. Yaya. Yaya. Anong nangyari? Hindi naman talaga siya tunay na tito. Kailangan pa ring magkaroon ng tamang distansya. Kamukha ni Yaya si Rufeng. At gusto pa niyang makipaglaro kay Rufeng. Kung hindi mo alam, akala mo mag-ama talaga sila. 4 na taong gulang na si Guyaya. Talaga nga. Wala talaga akong kinalaman dito. Yaya, ilang taon ka na ngayon? 4 na taon ang nakalagay sa rehistro ni Yaya. Nagkamali ang pamilya He sa edad ni Yaya. Sino yan? Aso. Nauntol lang sa pinto. Yaya, umuwi na tayo sa daddy. Paano nakarating dito si Hishu? Yaya. Gu Jiayin, lumabas ka! Lumabas! Ginoong Gu, dumating ako para sunduin si Yaya. Sasamahan mo si Yaya. Tama. Sasabihin ko sa'yo, sinabi sa akin ni Guying, nakikipagrelasyon si Gu Jiayin sa kuya mo. Kinilala na siya ni Chairman Gu bilang manugang. Si Guing na naman. Ano ngayon? Kaya papayag akong kunin si Yaya. Basta ang pamilya ninyo ay magbibigay ng kaunting sustento. Kasi ako ang ama ni Yaya sa ngalan. Ang legal guardian niya. Ang ginagawa ko ay para sa ikabubuti niya. 5 taon. Mula sa isang malusog na bata si Yaya. Ginawa mong ganyan. Tapos, sasabihin mong para sa kanya? Ikaw. Hinampas mo ako? May relasyon ka rin sa babaeng yun, di ba? Mukhang ang pamilya ninyong Gu ay isang maruming pugad. Sige, Gu Jiayin, huwag kang magtatago. Gusto mo akong gibain, di ba? Sige, magkita na lang tayo sa korte. Tingnan natin kung paano, ikaw, isang inang walang trabaho, makikipag-agawan sa akin. Ma, bukas, magpapatala na ako sa Gu Corporation. Sige, Ginoong Gu. Sasalubungin ko na si Miss Gu. Sinabi ni Director Lin na magsisimula ng trabaho si Miss Gu ngayon. Kaya susuyuin ko siya ng mabuti. Promosyon at pagtaas ng sahod, madali na lang yon. Kumusta? Narito ako para sa interview. Pangtiyangge lang ang suot niya. Tsk, mas pobre pa sa akin. Magparehistro ka diyan. Ang interview form ko. Alam ko,
Pero hindi mo ba narinig? Ngayon magsisimula ang anak na babae ng pamilya Gu. Wala nang pagkakataon para sa iyo. Balik ka na lang sa susunod. Kumusta? Ako si Guying. Bakit nandito na naman siya? Ikaw po si Miss Gu, di ba? Tara po rito. Hoy, hindi. Bakit hindi ka pa umalis? Oy, hindi ba't si Gu Jiayin ito? Hindi ka ba nakakapit na kay Kuya Gu? Bakit nagtatrabaho ka pa rin? Aray, hindi kaya iniwan ka na? Kawawa ka naman talaga. Ayaw na sa'yo ng asawa mo. Sawa na sa'yo ang sugar daddy mong kuya. May pasyenteng bata ka pang binubuhay sa bahay. Mabigat siguro ang pressure sa buhay mo, no? Guying, gusto mo ba talagang masaktan? Alam mo ba kung sino ang sinuntok mo? Ang anak na babae ng pamilya Gu, di ba? Guying, parehong script pa rin ang ginagawa mo. Nakakasuka ka na. Gusto mo bang maging kapalit ko? Hindi mo ba sasabihin? Ikaw ang tunay na anak na babae ng pamilya Gu? Pakiusap. Tingnan mo ang suot mong pangtiyangge. Hindi naman ako bulag. Miss Gu, bakit kayo po ang nagpunta rito? Sino si Miss Gu? Parang pamilyar. Ying Ying, ikaw nga talaga. Nandito ba si Miss Gu para mag-inspeksyon sa kumpanya? Oh, naalala ko na. Ikaw ang ex-asawa ni Hishu. Yung tao na iyon. Wala na akong kinalaman sa kanya matagal na. Huwag mo siyang banggitin sa harap ko. Director, siya nga ito. Nagpapanggap bilang Miss Gu. Si Miss Gu namin, malaki ang puso. Hindi siya nagpapatol. Mabait talaga si Ying Ying. Sa hinaharap, sana alagaan mo ng mabuti. Ang aking matandang kaklase. Sige na. Magtrabaho na tayong lahat. Director Lin, palayasin mo ang taong ito. Hindi pa ba aalis? Sino ang paalisin? Ginoo Gu. 10 taon na sa Gus. Hindi mo pa nakikilala ang anak na babae ng pamilya Gu. Gusto mo bang idonate ang iyong kornea? Ito, paano ko maisip na si Hishu makakapag-asawa ng anak na babae ng pamilya Gu? Miss Gu, mali ako. Hindi. Hindi ka mali. Ayaw kong ipakilala ang aking pagkatao sa Gus. Gawin mo lang sa akin ang dating ugali. Hindi ito ang kop, di ba? Ang daming tanong, ayaw mo na ng trabaho? Magtrabaho ka na. Kung hindi para mabawi, ang Phoenix Seal sa kamay ni Guying. Hindi mo na kailangang magtiis ng ganito. Hindi niya alam na ang Phoenix Seal ay ako lang ang kilala. Maghintay na lang tayo at panoorin ang palabas. Ying Ying, uminom ka ng tsaa. Ilagay mo na lang dyan. Bakit siya pumunta rito? Gu Jiayin. Ang taong ito, hindi siya tatanggapin ng Gu Corporation. Director Lin, alam mo ang katayuan ko. Pero, hindi mo pa rin ako pinakinggan. Ang init ng tubig na ito. Gusto mo ba akong patayin? Ito si Gu Jiayin. Miss Gu, simula ngayon, opisyal na siyang empleyado ng Gu Corporation bilang head ng planning department. Sana'y tulungan ninyo siya. Director Lin, nang walang pahintulot ko, Ikaw? Ito ang utos ni President Gu. baka naman gusto ng pamilya Gu na siya ang magmana ng negosyo. Nasa akin naman ang Feng Jiang, at wala namang nagdududa sa akin ang pagkakakilanlan bilang anak na babae ng pamilya Gu. Kailangan ko siyang paalisin agad. Ying Ying, hindi ka talaga ang tunay na anak ng pamilya Gu? Oo nga. Bakit si Gu Jiayin ang naging boss? Ikaw hindi? Nakita niyo na? Mapapatunayan na ba nito ang pagkatao ko? Talaga nga. Ang Feng Jiang and Gu Corporation. Pasensya na, Ying Ying. Nagkamali ako sa'yo kanina. Ying Ying, pasensya na. Hindi ko dapat pinagdudahan ang pagkatao mo. Kung ako ang tatanungin, dapat tinanggal mo na lang si Director Lin. Talaga, paano pa naging amo mo si Gu Jiayin? Ang gulo-gulo sa opisina. Ano ba yan? At saka, sino ang gustong magpaalis sa akin? Ito ay proyekto kasama ang Shu Group. Si Miss Gu ang may hawak nito. Pareho lang ang kalakasan ng Shu Group at Gu Group. Si Director Lin, nagawa niyang ang napaka-importanteng proyektong ito ay ipagkatiwala kay Gu Jiayin. Sino ang may reklamo? Napaka-importanteng proyekto, ipinagkatiwala sa isang dayuhan. Si Chairman Gu mismo ang nagtalaga kay Gu Jiayin. Sino ang may reklamo? Pumunta kayo sa opisina ng presidente. Bukas, yung proyekto ng Shu Group, huwag masyadong ma-pressure. Talagang tunay na anak ng pamilya Gu. Porsche pa ang dala mo papasok. Huy,
Ito na ang pinakamura na sasakyan sa garahe namin. Ying Ying, hindi pa ako nakakasakay sa ganito kamahal na sasakyan. Pwede mo ba akong ihatid sa bahay? Hindi naman ako dadaan doon. Sa ibang araw na lang. Paalam. Ying Ying, hindi ba ako nagkakamali? Nandoon si Gu Jiayin sa taas. Hindi ba sa iyo ang kotse na ito? Sa totoo lang, si Gu Jiayin ang may koneksyon. Hindi pa siya diborsiyado. Nakapasok na pala sa kama ng kuya ko at gustong ubusin ang Gu Group. Pumasok ako sa kumpanya para lang patunayan ang kakayahan ko at para may dagdag na seguridad sa hinaharap. Base sa mukha niya, alam ko na siya ay isang huwag kang mag-alala, Ying Ying. Nasa panig mo kami. Tutulungan ka naming mabawi ang kontrata para makilala ni Chairman Gu ang tunay na mukha ng babaeng iyon. Tangga. Nasaan ang printer? Hui, Aray, anong ginagawa mo? Sinasadya mo ba yan? hindi ko sinasadya. Tigilan nyo na yan. Kukuha ako ng panibago para sa iyo. Salamat ha, naalala kita. Hindi ka ba naapuyan? Ang init ng tubig na ito. Gusto mo ba akong patayin? Ayos lang. Nasaan ang cellphone ko? May kalahating oras pa. Magsisimula na ang signing party. Ang kontrata ng Shu. Akin lang yan. Jeng, ang tagal nating hindi nagkita. 5 pang minuto. Magsisimula na ang cocktail. Ang responsable sa proyekto ng pakikipagtulungan. Bakit hindi pa siya dumarating? Naaalala kita. Ligtas ka ba? Jeng, ako ang panganay na anak na babae ng pamilyang Gu. Gu Ying. Oh. Ang babaeng ito na si Gean-an. Gu. Siya ang responsable ngayon, di ba? Hindi. Sabi ni Jishu, ang responsable sa pagkakataong ito. Siya ang panganay na anak na babae ng Gu. Siya. Ayaw kong ipakilala ang aking tunay na katauhan sa Gu. Zeng. Naniniwala ako sa paningin ni Jishu. Nying, Gu. Diretso na tayo sa pagpirma ng kontrata. Pasensya na po, Director Lin. May nangyari sa daan. Nagkaroon ng aksidente. Kumusta po, Ginoong Jeng? Sakto lang ang oras. Ako ang namamahala sa proyektong ito. Gu Jiayin. Director Lin, ano ang nangyari? Ginoong Jeng. Ngayon ay ang pakikipagtulungan ng Gu at Shu. Hindi mahalaga ang aking pagkakakilanlan bilang anak ng pamilyang Gu. Bakit hindi niyo po siya bigyan ng pagkakataon? Pakinggan niyo po ang kanyang plano. Saka kayo magpasya. Ikaw ang unang taong nagpahintay sa akin ng ganito katagal. Ikaw pa ang una. Pero, binibining Gu, gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Ibigay mo ang iyong plano. Ipakita mo sa akin. Kahit na nahuli ka, okay lang. Pangongopya. Hindi ko ito matatanggap. Lumabas ka. Hindi mo ako kayang talunin. Hindi ka pa aalis? Ginoong Jeng. Tingnan niyo po ang plano. Huling pahina. Joint backup plan ng Jiangbai at Haicheng. Hindi ko alam, binibining Guying. Maaari bang ipaliwanag ang alternatibong plano dito mismo? Ako, Ito ang aking backup plan. Kung hindi ako nagkakamali, ang backup plan ang tunay na plano para sa partnership, di ba? Oo. Kasi nga, ang hirap bantayan ang magnanakaw sa sariling bahay. ikaw. Pagdating sa pagnanakaw, si Ate Jiayin ang mas may karanasan, di ba? Kasi nga, 5 taon ka sa bilangguan. Ikaw, Bilangguan? Nakulong ka? Presidente Jeng, hindi mo alam. Noon,
ang paggalat ng confidential information ng Gu Group. Si Gu Jiayin ang may gawa? Baka naman ang partnership na ito ay... Kalokohan. Ang Gu Group. Nagpadala pa ng isang corporate criminal para humawak ng partnership? Naipaliwanag ko na yan. Kanina, nagpanggap ka bilang angkang babae ng Gu Group. Puro kasinungalingan. Paano kita pagkakatiwalaan? Ang Shu Group ay titigil na sa lahat ng pakikipagtulungan sa Gu Group. Hoy, Presidente Zheng, tungkol sa plano, isa lang talaga yung malaking pagkakamali. Ako naman ang tunay na anak ng pamilya Gu. Si Gu Jiayin ang nahuli at pabaya sa trabaho. Inisip ko lang ang kapakanan ng Gu Group. Kaya wala akong magawa. Sa totoo lang, may isa pa akong paraan. Bakit hindi sa akin? Sa anak na babae ng pamilya Gu, kayo, pumirma? Gu Fengzhang. Naniniwala pa rin ako sa paningin ni Boss Su. Sandali lang. Ang Miss Gu na ito ay hindi iyon Miss Gu. Ako ang pinaniniwalaan ni Boss Su. At hindi siya. Ibig mong sabihin, ikaw ang tunay na dalagang anak ng pamilya Gu. Nagsasabi ka ng kasinungalingan. Ninakaw mo ang aking disenyo. Ikinulong mo ako para hindi ako makapirma. Akala mo ba talagang kaya mo na magpanggap bilang ako habang buhay? Paano mo nalaman na ako ang nagkulong? Pasensya na, Jiayin. Si Gu Ying ang nag-utos sa akin. May 5 minuto pa. Siyempre dahil tanga at masama ka. Binibini, ayos ka lang ba? Guwardiya, hulihin ninyo ang taong ito. Gu Jiayin. Sa bilangguan ng Jiang Cheng, ginawa mo ito sa akin. Hindi kita palalampasin. Okay ka lang? Jiayin, ayos ka lang? Paano naman hindi totoo? Kasabwat mo si Gu Jiayin? Kayo ang nagpalit ng tunay na Fengjiang. Binibining Gu. Hindi mo kilala ang chairman. Anong chairman? Isa lang itong matandang manloloko. Mr. Zheng, maniwala ka sa akin. Pumirma tayo ng isa pang kontrata. Pumirma tayo ng isa pa. Akala mo ba tanga ako? Binibining Gu. Kahit na ang sarili mong tunay na ina, hindi mo pa rin kilala? Wala akong anak na tulad mo. Isa lang ang anak kong babae. At iyon ay si Jiayin. Ano? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo. Bakit hindi ka pa rin naniniwala? Hahaha. Tita, hindi dapat ganyan ang sabihin mo. Kahit na wala tayong relasyon sa dugo, pero mayroon ako kay Gu Jiayin. Tumahimik ka. Ako ang anak na babae ni Li Qingliang. Mahal, hintayin mong maayos ko muna tong pokpok na to sa bahay. Pupuntahan na kita. Anong ginagawa mo? Kakatulog lang ni Jiayin. Walang kwentang babae. Matutulog ka pa? Tumayo ka at magtrabaho. Si Jiayin at yung nasa labas, pareho namang anak mo. Si Yingying lang ang tunay kong anak. Sasagipin mo pa siya? Papatayin kita ngayon din. Si Jiayin ang ate ko. Ako, anak mo rin po. Talagang anak ka ni Li Qingliang. Walang hiya ka. Ano bang pinagpapanggap mo? Ano naman kung pinakamayaman? Iniwan ka pa rin ng lalaki. Noon, talo ka sa nanay ko. Ngayon, ang anak mo, talo sa akin. Ikaw. Isasakdal ng Gu Corporation si Gu Ying sa pagbeke ng opisyal na selyo at panloloko sa negosyo. Guards, kayong mga bitawan niyo ako. Muntik mo nang mapatay ang anak ko. Hindi kita pababayaan na madaling mamatay. Takas kang kriminal. Isusuko kita at magdusa habang buhay sa bilangguan. Alice. Chairman, pasensya na po. Nagkamali ako. Pipirmahan na natin ang kontrata. Naniniwala akong kaya ito ni Miss Gu. Jiayin, nakuha mo ang kontrata. Tutuparin ko rin ang pangako ko. Simula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa Gu Corporation. Magandang araw po, Chairman. Bakit hindi pumasok si Jiayin? Malamang natanggal siya dahil palpak ang proyekto.
May bagong chairman daw na mag-assume ngayon. Uy, yung bagong chairman, baka si Yingying yon. Ang bagong chairman ay si Binibining Gu. Siyempre, si Yingying yon. E di ikaw, tong matalik mong kaibigan, ay tataas ang posisyon at sweldo. Siyempre naman. Gu Jiayin, pag na-promote ako, ikaw ang una kong tatanggalin. Ikaw, tatanggalin mo ako? Espesyal na elevator ng chairman yan. Magandang araw po, chairman. Panoorin mo. Isang beses ko lang ipapakita. Paano posible yon? Siya talaga ang chairman? Ibig sabihin, si Jiayin pala ang tunay na Binibining Gu. Tanggal na kayong dalawa. Ang arte-arte mo naman, buntis ka lang. Wala ka namang kinikita. Gastos ka lang ng gastos ng pera ng anak ko. Aso, Hindi mo nakuha ang kontrata. Nakakapal ka pa ng mukhang kumain. may isa pa akong paraan. Kidnapin si Guyaya. Ang pamilya Gu, diyak na ibibigay nila ang kontrata. Paalam po, Guro. Paalam. Yaya, samahan mo ako. Tingnan natin kung nandyan na si Mommy. Magandang pakikipagtulungan. Yaya, pumasok na tayo sa loob at hintayin si Mommy, okay? Opo. Kami ang mga magulang ni Guyaya. Yaya, siya ba ang daddy mo? Yaya, umuwi na tayo kasama ni Mommy at Daddy. Umuwi ka na, Yaya. Anak namin siya. Hindi namin siya pahihirapan. Anong ginagawa ninyo? Magandang araw po. Dito ako para sundin si Yaya. Ano ka ba? Akala mo ba dahil mayaman ka, magagawa mo ang gusto mo? May ginawa ka bang kahit isang araw bilang isang ama? Kung hindi dahil sa'yo, magkaka-autism kaya si Yaya? Habang ako pa rin ang ama ni Yaya, dapat sumama sa akin si Guyaya ngayon. Ikaw, sa anong kapasidad ka dito para sundin si Yaya? Ang lalaki ni Gu Jiayin? Ha? Parang naalala ko, hindi ba kita pinaalalahanan? Nagsasama na si Gu Jiayin at ang kuya mo. Ikaw na isang ampon. Sa tingin mo ba, makakaya mong agawin siya? Ha? Si Gu Jiacheng at Gu Jiayin? Hindi ba't incest yan? Si Gu Jiacheng ang kuya ni Gu Jiayin. Imposible yan. Kuya, sa pag-ibig, 5 taon na ang nakalipas. Sa Junyue Hotel, nakita ko mismo. Malinaw na noon, ako at si Jiayin ang. Ano man ang mangyari, ako pa rin ang ama ng bata. Kahit patayin ko man itong pipi na to, wala kang pakialam. Yaya. AB ang blood type ng bata. Kailangan siyang bigyan ng dugo. Kulang ang supply ng dugo sa bangko ng dugo. Mayroon bang AB ang blood type dito? Type O ang blood type ko. Anemic pa ako. Hindi ako pwedeng mag-donate. Imposible. Type A ang blood type ni Jiayin. Baka naman. Ufeng, Pero ayoko lang maging kuya mo. AB ang blood type ko. Ufeng, Jiayin, Hindi ba't sinabi ko na? Huwag na siyang ma-stress pa. Kailangan nating maghintay ng 24 oras. Kung magigising man siya, kahit magising siya, malaki ang posibilidad, hindi na siya makakapagsalita. Jiayin, Jiayin. Kumusta na si Yaya? Nakasalalay kung magigising si Yaya sa loob ng 24 na oras. Si Hishu, kayang sakta ng sariling anak na babae. Pinaghihinalaan kong, hindi anak ni Hishu si Yaya. Hindi kay Hishu. Ikaw ba ang ama? Aayusin ko na ang expedited na DNA test. Siguro Feng pala ang anak ng pamilya Shu? Bakit ang swerte ng kapalaran ni Gu Jiayin? Ako, si Hishu lang ang napunta sa akin. Dr. Wang, may nagdala ba kahapon ng 2 sample? Sino ka? Report ng pagsusuri.
Ang mga tagapag-identipika ay sina Guru Feng at Guyaya. Ang pagkakapareho ng gene ay mas mababa sa 99.99%. Walang relasyon sa dugo. Doktor, tumpak ba ang identifikasyon? Siyempre, Ano pa ba ang inaasahan ko? Wufeng. Kanina pa kita hinahanap. Gising na si Yaya. Mauna na ako. Sige, naiintindihan ko na. Kasalanan mo itong mga hangal na ideya mo. Kaya ako nagkaganito. Ang nasa tiyan ko ngayon, ang tanging anak mo. Ano ang ibig mong sabihin? Talagang hindi si Guyaya ang iyong tunay na anak. Ang bruhang ito, naglakas ng loob na magtaksil sa akin. Tiyak na si Gujiayin at ang ibang lalaki ang anak na illegitimate. Ma, aalis na ako para pag-alitan ang babaeng ito. Sama? Ang batang ito ay hindi rin sa angkan ni He. Ang pasyente ay hindi pa nagigising. Ang paggalaw ng daliri ay reaksyon lang ng nerbiyos. May 3 oras pa. Maliit ang pag-asa. Yaya, Saan ka pupunta? pupunta ako kay Hishu. Ikaw. Ang kalagayan ni Yaya ngayon, ikaw ang ama na nagdulot nito. Ibalik mo ang aking anak na babae. Hindi pa ganap na namatay ang pipi na ito. Sasabihin ko sa iyo, Guyaya, hindi siya ang aking tunay na anak, si Hishu. Siya ay isang anak sa labas. Imposible. Ang cute-cute niya talaga. Imposible. Hindi ba ito ang DNA test na ipinagawa ko? Paano ito napunta sa kanila? Kaya pala noong unang pagkikita natin, gusto mo agad akong pakasalan. Palang, ginawa mo lang akong tagasalo ng bata mo. 5 taon na ang nakalipas. Hindi ba ikaw ang nagligtas sa akin? Anong pagliligtas? Hindi ba isa kang pokpok? Ang ganda ng salita mo, kung hindi dahil sa iyo. Matigas ang ulo mo at gustong-gusto akong pakasalan. Kung hindi, makikita ba kita? 5 taon na ang nakalipas. Sino? Pero si Yaya ay hindi anak ko. Hindi ba noong 5 taon na ang nakalipas, may iba ka pang lalaki? Ate, baka napakarami ng lalaki mo. Hindi mo na alam kung sino, di ba? Nanay, Rufeng, bakit mo gustong magpadane test kay Yaya? Hindi ba? Ang pagsusuri kay Gurufeng at ang pagiging mag-ama ni na Gurufeng at Guyaya, dapat itong maging lihim. nanay, Itong maliit na kaibig-ibig, ihahatid kita sa kabilang buhay. Tumigil ka? Ospital ito. Hindi palengke. Ito ay usapang pamilya ng mga He. Karapatan ng biyenan na pag-alitan ang manugang. Iyon ang tama. Ikaw, isang dayuhan ka lang. Anong pakialam mo? Bruha ka. Hindi na asawa ni Hishu si Jiayin. Magpakita ka ng respeto. Kung hindi, kakasuhan kita. Sa ngalan ng Go Corporation. Hoy, ayan, ipinagtatanggol mo na agad. Sasabihin ko sa'yo, kahit chairman ka ng Gu Corporation, ano naman, ginamit ko na yan, kinuha mo lang. Kapatid ko si Jiayin. Anong pinagsasabi mo? Kapatid mo rin si Yingying. Bakit hindi mo siya pinagtatanggol? Kami sa pamilya He. Pinakain ka ng mabuti. Hindi ka namin inayawan kahit may dala kang pabigat. Kalaguyo, Kal-Anya. Pinapakain pa namin sa pamilya He. Ang anak mong ito. Palayasin ang mga naninira. Palayasin sila. Isang oras na lang. Yaya, bakit hindi ka pa nagigising? Yaya. Doktor. Anak ng puta. Ngayon, papatayin kita sa sarili kong kamay. Gigising na ba si Yaya? Wah. Yaya. Mahina ang vital signs ng pasyente. Si Liu Mei. Hindi natin siya dapat palampasin. Doktor. Kumusta na si Yaya?
Ito ay parehong masamang pangitain at tanda ng pagbabago. Kung magtatagumpay ito, ang dati niyang karamdaman ay malaki ang mababawas, pero kailangan ng panghugas. Anong panghugas? Gentian at pilak na ginseng. Ang gentian ay makukuha sa susunod na araw sa Herbal Medicine Convention na gaganapin ng banal na doktor. Ang silver ginseng, malamang ay lilitaw din doon. Herbal Medicine Convention. Mahal, kailan mo ako susunduin? Ying. Ito ang recipe na espesyal kong pinakuha. Siguradong makakaya mo para sa pamilya He. Magkakaroon ng malusog at maputing apo na lalaki. Nanay, hindi ko kayang inumin. Inumin mo. Ang mga lalaki ng pamilya He ay nakasalalay sa iyo. Huwag kang gagalaw. Mali ang tao na hinahanap ninyo. Kami ay mabubuting mamamayan. Mabubuting mamamayan, mga kasamang pulis. Liu Mei, ikaw ay pinaghihinalaan sa pagpatay kay Gu Yaya, arestuhin at ikulong. Hindi, mali kayo. Ang pagkamatay ng pipi na iyon, walang kinalaman ng nanay ko. Ying, hindi ba't ikaw ang bunso ng pamilya Gu? Tulungan mo ang nanay. Ying, ayaw kong makulong. Ying. Nanay. Ang dakilang bunso ng pamilya Gu. Hindi mo man lang masolusyonan ang mga taong ito. Asu, hindi ka ba naniniwala sa akin? Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sa katunayan, si Yaya siya ang anak ng kapatid kong lalaki. Wala akong magagawa. Itong si Gu Yaya. Kailangan ng Longdan Cow. Una muna nating kunin. Papakawalan ni Gu Jiayin ang nanay ko. Isuko ang pamilya Gu. Maganda. Ito yung half ginseng ah. Magandang bagay ito. Pero, hindi ito yung sinasabi mong golden ginseng. Ano? Nang bumili ako, sabi nila golden ginseng ito ah. Ang golden ginseng, kilala ko pa rin. Ang golden ginseng, mas mahirap pa makuha kaysa sa silver ginseng. Nasa mga kamay lang ng pamilya Gu. Yung dragon galgras. Kung gusto mo ng dragon gallgrass, kailangan silver ginseng man lang. Amo, isurrender mo ang Dragon Galgras. Sino ka ba? Ikaw lang? Oo nga, sino ka ba? May tamang pila dapat sa paggawa ng bagay. At saka ngayong araw, tayong lahat, nandito para sa dragon gallgrass. Gusto mong kumita ng walang puhunan? Ano to? Gusot-gusot at sira-sira. Silver ginseng. Ito ay silver ginseng ah. Sapat na ba ito para makuha ko ang Dragon Galgras? Sapat? Isurrender mo muna ang Dragon Galgras. Oy. Binibini, ikaw kaya ang panganay na dalaga ng pamilya Gu? Dragon Galgras. Echu, tigilan mo yan. Ang Dragon Galgras ay akin na ngayon. Kahit sunugin ko ito, anong magagawa mo? Ang Dragon Galgras ay walang katumbas na kayamanan. Hinayaan mo lang itong masunog. Hindi ka karapat-dapat maging doktor. Isang hamak na walang pangalan. Ang lakas ng loob mong pintasan ako? Kayo lang? Kaya nyo pang makipag-agawan sa panganay na dalaga na... Ang dala ko ngayon. Ito ba ang ginseng? Nagbibiro ka ba? Itong ginseng. Hindi ko pa ito nakita. Tanging ang aking guro lamang ang nakakita nito ng isang beses. Ikaw pa? Kung hindi mo pa ito nakita, tagapamahala, paano mo mapapatunayang peke ito? Dahil hindi ka ang bunso ng pamilya Gu. Ginseng. Nasa pamilya Gu lahat. Siyempre naman. Pero ganito, Binibining Gu. Tiyak na makikilala niya ang tunay na ginseng. Hayaan nating si Binibining Gu ang tumingin. Itong ginseng, peke ito. Kailangan kong kunin ito, pabalik sa pamilya Gu, para sirain. Para hindi mo na ito magamit, pangloloko. Kung nakita na ito ng manggagamot, bakit hindi natin siya anyayahan para tumingin? Isang hindi karapat-dapat na peke. Paano ito karapat-dapat para sa aking guro? Na personal na lumabas. Si Guying mismo ay peke. Isang peke. Paano niya masusuri ang tunay at peke? Bakit hindi ninyo siya agad anyayahan? Kung maantala ang aking anak na babae, hindi mo kayang bayaran. Ang pipi na ito ay si Xiao Keai, itong Longtan Grass. Ngayon, kukunin ko ito ng walang duda. Mas mabuti pang bilhan ninyo ng kabaong ang pipi na iyon at ilibing ninyo siya. Sino ang maingay dito? Guro. Ito ay ginseng. Guro, peke ang ginseng na ito. Tanga, matagal nang malabo ang mata mo. Itong gentian root, akin na ito. Siyempre naman, Gu Jiayin. Pero, si Miss Gu ay anak ng pamilyang Gu. Peke. Gu Jiayin. Pinagmasdan ko siyang lumaki. Mangahas kayong magpanggap bilang anak ng pinakamayaman? Dalhin ninyo ang dalawang ito
Bugbugin hanggang sa umamin. Ano naman kung anak sa labas ako? Tatawagan ko na ang tatay ko ngayon din at gigibain ang inyong banal na lambak ng doktor. Ang pamilyang Gu ay hawak ni Madam. Sa tingin mo ba ay pakialaman niya ang buhay ng isang anak sa labas? Shu, tulungan mo ako. Niloko mo ako, tapos hihingi ka pa ng tulong? Gusto kitang patayin ngayon. May dinadala akong anak mo. Kapag naipanganak na ang lahi ng pamilyang He, papatayin kita at ang bata ang iiwan. Kung ganon, dalhin ninyo ang dalawang ito. Gu Jiayin, dahil ampon ka ni Gu Q, lalandiin ko si Gu Q. Tingnan natin kung ipagtatanggol ka pa niya ng isang ampon na walang dugong Gu. Naibigay na ang pangunahing gamot, alagaan ng mabuti sa mga susunod na araw. Pagkalipas ng 5 araw, gagaling na siya. Kumusta? Chairman, may bisitang si Mr. He. Wala tayong kliyenteng He. May mga dapat asikasuhin ako sa mga susunod na araw. Ipasa muna ninyo kay Jayin at Rufeng ang mga gawain sa kumpanya. Sige, Chairman Gu. Ginoong Gu, matagal ko na po kayong hinahangaan. Hindi ko alam. Naiwan ito ng janitor. Akala ko pa naman si Gu Jiayin ay ampon. Anak lang pala ng janitor ng pamilya Gu. Ako, kailangan ko ng tulad mong batang may talino. Bago ka ikasal, gusto mo na ang tindahang ito. Ngayon, iyo na ito. Pati iyong mga damit pambata, espesyal na idinisenyo para sa iyo at Yaya. Salamat, Ma. Pinagawa ko ng isang set para sa iyo at Yaya. Subukan mo na. Mahal ko, bibili si Lola ng masarap para sa iyo. Tara na. Ano ba tong high-end na to? Ako ang VIP client ng tindahan nyo. Anong damit pa ba ang hindi ko pwedeng subukan? Tama. Kunin mo na. Pasensya na po, ma'am. Kakabili lang po ng aming tindahan ng Gu Group. Itong damit na ito, ang aming amo lang ang pwedeng magsuot. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo ngayon? Sa Gu Group, wala nang mas mataas pa sa kanya. Ang bilis naman magpalit. Malapit ng mga anak si Guying, di ba? Gago. Ito. Yan. Huwag kang maniwala sa kanya. Ex-wife ko siya. Gu Jiayin. Kahit sinadya mong magkita tayo, hindi na tayo magbabalikan. Ngayon, sa puso ko, si Yanyan lang ang nandyan. Issue ang panlasa mo ngayon. Lalong lumalala na. Pero, ayon, hindi pa rin nagbago ang hilig mo. Mahilig ka pa rin sa umaasa sa babae. Yan. Siya. Paano niya nasabi yan tungkol sa'yo? Xiaosu, ito ba yung ex-wife mong nambabae? Nandito ako ngayon para magsukat ng damit. Tungkol naman sa lalaking to, sige, gamitin mo. Pero ang damit ko, huwag mong hawakan. Miss Gu, nagpapanggap kang mayaman sa harap ko? Lahat ng suot mo, tinda sa bangketa, pag pinagsama-sama, wala pang 100 piso, di ba? Hahaha. Dito sa amin, ang pinakamurang damit ay 300,000. Ate, baka gusto mong sa underground mall sa kabilang kalsada na lang bumili. Ikaw, Dali. Dalhin mo na tong anak sa labas na to at umalis ka na. Pupunta si Chairman Gu mamaya para mag-inspeksyon. Paano mo pinagsilbihan ang mga customer? Chairman Gu Jiayin. kilala mo ako. Siyempre, kilala kita. Noong high school pa, kung hindi ka nang akit kay Gu Rufeng, ako na sana ang naging kasintahan niya. Siguro Feng ay kuya ko. Akala mo bata nga ako, ikaw, ang anak ng pinakamayaman. At saka, ayon mismo kay Gu Rufeng, hindi kanya kinikilalang kapatid. Hoy, si ate yan pala ito. May oras ka palang pumunta sa tindahan namin. Matandang bruha, yung lalaki mo disposable lang yan. Xiao Yue, ang empleyado mo, hindi marunong. Ayaw pa akong pagsubukan nitong damit. Tanggol ka na. Manager, ikaw ang nagsabi, ang damit na ito, maliban sa amo, walang sino mang pwedeng magsuot. Ate yan, ngayon, siya na ang chairman ng Gu Group. Siya na ang bagong amo ng tindahan natin. Hindi mo siya pinapasuutan, tapos pinapasuutan mo yung nakaukay-ukay. Pasensya na ate yan, huwag kang magalit. Pwede bang wag mo akong tanggalin? Ang damit na ito ay ayon sa aking sukat ang pagkakagawa. Ikaw na nagsusuot ng size XL, hindi kasya sa size S ko. Ito ang damit na ipinagawa sa akin ng aking tindahan. Paano ako hindi magkakasya dito?
Hindi naman mahal ang gown na ito. 7,100,000 lang. Babawasan ko na lang ng konti. 7,000,000 na lang ang babayaran mo. Kay ate yan ang buong tindahang ito. Sino ka ba? Bakit kanya babayaran? 7,000,000 pa. Nababaliw ka na ba sa pera? Nagpapanggap ka? Ngayon, pagbibigyan kita ng todo. Xiao Yu, para sa ikabubuti mo ito. Kahit na kay ate yan ang tindahang ito, ikaw ang tagapamahala dito. Eh ano naman? Sinusubok ka lang ni ate yan. Dapat pantay-pantay ang trato sa may-ari. Magbabayad ng pinsala kahit kanino. Ako. Si ate yan ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Maliit na halaga lang ang 7,000,000. Siguradong kaya niyang bayaran yan. Paano naman mangyayari yun? Bilyon-bilyon ang yaman yan. Kaya-kayang bilhin ng buong mall. Kaya-kayang bilhin ng buong mall. Ate yan? Itong 7,000,000, hindi kaya wala kang pambayad. Siyempre may pera ako. Pero ikaw ang sumira ng damit na ito. Ikaw ang dapat magbayad. Ngayong araw na lumabas ako, hindi ko dala ang bangko card ko. Hay, umalis ka dyan. Pero dala ko ito. Paglabas para mamili, hindi nagdadala ng bank card. Sino ang maniniwala? Ako ay lumalabas para mamili. Talagang pwede nang hindi magdala ng bank card dahil ang buong mall na ito ay amin. Pasensya na. Ang saya ng mayayaman. Baka hindi mo maranasan. Hindi. Bawasan mo ang panonood ng mga romance novel. Nabobo na ang utak mo sa kakapanood. Kung ang mall na ito ay sa iyo, luluhod ako sa iyo at magkokotaw ng 50 beses. Ang tarjeta na ito ay talagang para lang sa amo. Paano napunta sa iyo ang card na ito? Tingnan mong mabuti. Mabuti kang tumingin. Kaya pala nawala ang card ko. Ikaw pala ang nagnakaw. Kaya pala. Ninakaw pala. At ikaw ay isang magulang pa. Nagnanakaw sa harap ng bata. Ang pangalan ko, Gu Jiayin, ay nasa card na ito. Kapag iswipe, malalaman mo. Ang tindahang ito ang tunay na may-ari. Jiayan, ano ang ibig sabihin ng mensahe mong ipinadala sa akin? Hindi ba ito ang card na binigay ko sa'yo? Aray, tita, isa ka lang janitor. Huwag kang magpanggap na mayaman. Ang tindahang ito ay pag-aari ng Gu Group. At ako, ang boyfriend ni Boss Gu. Sa hinaharap, ako ang pangalawang pinakamataas sa Gu Group. Jiayan, tama ba ang narinig ko? Ano ba ang sinasabi niya? Kung ganon, ikaw na pangalawa sa Gu Group, bayaran mo muna ang 7,000,000 na ito. Sabi ko na nga ba, ang tindahang ito ay sa kasintahan ko. Gu Jiayin. Siguradong kayong dalawang nagtutulungan, hindi ba? Ako. Maniniwala ka man o hindi, pero itong 7.01 milyon sa loob ng 2 araw, kailangan mong bayaran ng buo sa card ko. Kung hindi, ang titulo ng bahay ng pamilya He ay isusulat na ang pangalan ko na si Gu Jiayin. Ikaw lang? Hintayin mo. Hindi kita palalampasin. Kayong dalawa, tinanggal na. Ako at si Guru Feng, hindi nga ang sinasabi mong relasyon. Pero sa hinaharap, hindi sigurado. Tungkol naman sa'yo, kung hindi mo maabot, mas mabuting pag-isipan mo ang sarili mong problema. Ikaw. May nagpapanggap na ako. Ano ibig sabihin yan? Si Hishu, para maghiganti sa akin, gustong makisama sa pinakamayaman. Malamang nagkamali siya ng hinanap. Ano pangalan? Ate yan. Ate yan? Baka si Song yan? Maghahanap ako ng mag-iimbestiga. Pumasok ka muna at samahan si Yaya. Bakit huminto? Tuloy mo. Hindi ba ito bahay na binigay sa iyo ni Ginoong Gu? Bakit biglang may lumitaw na bata? Hindi kaya anak sa labas ni Ginoong Gu? Huwag mong sabihin, medyo magkamukha nga. Naku, yue, niloko ka. Hindi siya anak ni Rufeng. Itong Pipi, anak sa labas ng dating asawa ng kuya ko. Ah, Pipi. Hindi mo nakilala si tita. At saka, sinabi mismo ni Guru Feng, hindi ka nga niya kinikilalang kapatid. Hindi ba tinuring lang niya akong kapatid? Kung ikaw ang sumagip sa akin noon, napakaganda sana. Rufeng, may oras ka ba ngayon? May ilang bagay na gusto kong pag-usapan sa'yo. Napakamahal nitong cake.
Hindi mo pa nga ito nakikita, di ba? Oy, Bibi! Tita, tikman mo ito. Sina? Huwag kang magpakalasing. Sikat ka ngayon. Hindi alam ni Amogu na sinasadya kong gamitin siya para magpasikat. Kung may lumabas na iskandalo tungkol sa'yo, pareho tayong malalagot. Matagal ng single si Amogu. Tiyak para sa akin yon. Balang araw, mapapasakamay ko rin siya. Ano bang iniisip mo? Pero, lumitaw siya sa bahay ni Amogu. At mukha pa siyang kamukha ni Amogu. Hindi kaya talagang may connection siya kay Amogu? Ano kaya yon? Oy, Bibi, dalhin ka ni tita para makita si Lola. Sige na? Yue, okay ka lang ba? Gu Jiayin, nababaliw ka ba? Ang lakas ng loob mong gawin yan sa akin. Mag-ingat ka, sasabihin ko sa kuya ko. Sige, gawin mo. Huwag mong sasaktan si Yaya. Nakulong na ang nanay mo dahil sa akin. Wala namang problema kung madagdagan ka pa. Alam mo ba? Si Yue ngayon ang pinakasikat na bituin sa showbiz. Ang pinakasikat na bituin sa showbiz. Ang pangunahing bituin ng Gu Entertainment. Gu Entertainment? Oo, si Yue ang top star ng Gu. 0 milyong tagasunod. Bawat isa sa kanila, kahit isang laway lang, kayang lunurin ka. At si Yue namin ay kasintahan pa ni Amogu. Ito ang bahay na ibinigay sa akin ni Amogu. Ate, hindi ko akalain na dito ka pala magiging katulong. Ganoon ba? Tatawagan ko na si Amogu ngayon. Amogu, si Hiyu, pumunta sa bahay mo. Sino si Hiyue? Bakit hindi mo pinigilan? Hindi ba kasintahan mo siya? Opo. Guru Feng, bigyan kita ng 10 minuto para bumalik. Ayusin mo ang iyong gulo sa pag-ibig. Kilala mo si Ginoong Gu? Paano nating ipapaliwanag kapag dumating si Ginoong Gu? Siguradong dinadaya ka niya. Kahit dumating si Rufeng, hindi naman dahil sa isang katulong, magagalit sa akin. Ako ang pinakasikat sa angkan ng Gu. Yue, mukhang maganda ang hipag mo ah. Pwede ba akong makipaglaro? Bata, tawagin mo akong daddy. Binalaan kita. Huwag mo akong guluhin. Hoy, anong nangyari? Hindi pa kita nakita na nagmamadali ng ganito. May nangyari. Binalaan kita. Huwag mo akong guluhin. Ay, Kanina ko pa sinasabi, huwag mo akong guluhin. Hindi ba sinabi sa iyo ni Hiyu? 5 taon ako sa bilangguan. Gu Jiayin, nababaliw ka na ba? Ingat, tatawagan ko na si Ginoong Gu ngayon. Ito ay malisyosong pananakit sa artista. Papabayarin kita hanggang sa mawalan ka ng lahat. Huwag nang tumawag. Boss Gu, King Gu. Boss Gu, dali-dali mong ipatawag ang pulis para arestuhin itong baliw na babae. Boss Gu, may pelikula pa akong kailangang gawin sa susunod na buwan. Kung dahil sa babaeng ito ay maantala, wala na ang lahat. Eddie, huwag nang gawin. Ha? Ano? Sa hinaharap, huwag na ring gumawa. Attempted rape, pumasok ka at manatili dyan. At saka, sino ka? Boss Gu, paano mo hindi makilala ang iyong sariling kasintahan? Boss Gu, si Yue ang iyong kasintahan. Alam ng buong kumpanya. Hindi ko talaga kilala si Hiyue. Ang mga nagsisinungaling, isasakdal ayon sa batas. Mga baguhan lang kayo sa showbiz, di ba? Sa hinaharap, bawat proyektong sasali kayo. Sinisiguro ko, hindi ito magiging sikat. Yue, ano ang nangyari? Hindi ba't ikaw ang nagsabi? Boss Gu, bakit ka mag-aaksaya ng oras para sa isang katulong? Si Yue, artista ng aming kumpanya, ang pinakasikat. Ano, para sa aking kapatid, tumigil ako sa pag-arte ng 5 taon at naging behind the scenes. Nagbabago na ba ang showbiz? Kapatid, Hindi ibig sabihin iyon. Si Jiayin ang tanging prinsesa ng aming pamilya, Gu. Ikaw na isang third-rate na artista. Karapat-dapat ka bang mang-istorbo sa kanya? Gu Jiayin, ang anak na babae ng pamilya Gu, imposible yan, sabi ng kuya ko. Ulang, ina't ama raw siya. Dahil tanga ka lang. Kaya kang pasikatin ng Gu Entertainment. At kaya ka ring patayin. Ang issue mo sa pambubuli. Nasa trending na. Ang pakiramdam ng malunod sa laway ng tao. Sikmurain mo ng mabuti. Artista ako. Huwag mo akong hawakan, ipapabuli kita ng mga fans ko. Iskandalo sa pambubuli ng sikat na starlet ng Gu. Gu Jiayin. Ikaw ang dahilan kung bakit nakulong ang nanay ko.
Ngayon naman, pinasok mo sa isip si Yue Yue. Hindi na rin makontak si Song Yan. Ang sakit ko. Ang pag-asa ko na lang ay ang anak ni Gu Ying. Doktor. Nasaan ang bata? Nasaan si Gu Ying? Anong bata? Hindi buntis si Gu Ying. Yung gastroenteritis, nasa kwarto, nagpapahinga. Nandito ka na? Hindi ka pala buntis? Niloko mo ako. May CCTV doon. Hindi ka ba matatakot makulong kung sasaktan mo ako? Paano ka nagkaroon ng anak? May problema ka sa tamod mo. Ikaw ang may sakit. Paano mo ako mapipigilang humanap ng iba? May sakit ako. Oo, may sakit ako. Ako, stage 4 na cancer. Kung wala kang anak, hindi ka makakapag-donate ng bone marrow para sa akin. Kaya ikaw, sumama ka na sa akin. Hayaan mo na ako. Hanapin mo si Gu Jiayin. Si Yaya ang anak mo. Nagsinungaling lang ako noon. Mabubuhay ako. Mabubuhay talaga ako. Kung mabubuhay ako, tayo. Mabubuhay ng maayos. Sa totoo lang? Yaya. Yaya. Tang, wala ka ng silbi. Paano kita pababayaan? Si Yaya ang anak ni Rufeng. Kaya ang nagligtas sa akin noon. Siya nga talaga. Yin, balak mo bang sabihin kay Rufeng? Ako. Wag na. Mayroon na siyang gusto. Gawa-gawa lang ba yung si Hiyo? Hindi siya. Aking mahal na anak, anuman ang desisyon mo, susuportahan kita, kahit na hindi ka magpakasal habang buhay. Kaya kitang buhayin. Ma. Yaya. Bakit hindi ka bumaba para sunduin si Mama ngayon? Yaya. Yaya. Bakit hindi nag-match? Siya, anak ko siya. Siguradong maililigtas niya ako. Kahit tunay na anak, hindi pa rin siguradong magmamatch. At saka, hindi naman tunay na anak mo ang batang ito. Hindi. Tunay na anak. Nagsinungaling ako sa'yo noon. Hindi nag-match. Yaya. Guying. Kung hindi na ako mabubuhay, umalis ka. Walang dapat mabuhay. Umalis ka. Hoy, sino yes? Mukhang may kriminal na nagnanakaw ng bata dito. Kuya, naiwan mo ang folder mo dito sa akin. Sina Jiayin at Yaya. Dinukot sila ni Hishu. Ano? Yaya, gising na. Yaya, Ikaw ang may kasalanan? Ikaw ang sumira sa pamilya ko? At ipinagkanulo mo pa ako. Hishu, dinukot mo kami ni Yaya. Hindi ka pababayaan ng pamilya Gu. Isa ka lang ampon ng pamilya Gu. Song Yan. Nahuli ko na siya.
Ang pamilya Gu, wala nang magliligtas sa iyo. Song Yan. Tanga. Si Song Yan ay isang peke lang. Ikaw ang anak na babae ng pamilya Gu? Paano? Ito nangyari? Ikaw ang anak na babae ng pamilya Gu? Noon, ginaya mo si Rufeng at sinabing, ikaw ang nagligtas sa akin. Ngayon, lahat ng ito ay dahil sa sarili mong kasalanan. Ako ang may kasalanan? Hindi ako nagkakamali. Ikaw ang may kasalanan. Hindi ako nagkakamali! Hindi ako nagkakamali! Tama ako! Ikaw ang may kasalanan! Oo! Ikaw ang masamang tao! Hishu. Jayin, nandito na ako. Hishu, pakawalan mo kami ni Yaya. Huwag ka nang magkamali muli. Hishu. Ako? Huli na yugto na ng kanser? Mas mabuting mamatay tayong magkasama. Ligtas na, Ingat, malamig. Rufeng. Si Yaya ang anak mo. Ikaw ang nagligtas sa akin 5 taon na ang nakalipas. Pero, Pero ano? ayokong maging pabigat ito sa'yo. May karapatan kang pumili ng sarili mong buhay. Gago ka. Itong singsing na ito. 5 taon na ang nakalipas, para sa'yo ko palang ito inihanda. Nanay, magpapaputok tayo. Samahan kita ng papa. Okay ba? Yaya. Sige, magpapaputok tayo. Tara na, magpapaputok na tayo.